Simple lang ang kailangan natin. Disiplina. Mga tren na tumatakbo sa tamang oras. Mga kalyeng tama ang pagkakagawa, imbis na binabaha. Mga kalsadang walang traffic. Mga airport na hindi kahiya-hiya. Pulis na di kriminal, bagkus nanghuhuli ng kriminal. Mga public servant na hindi nang-aapi, kundi nagsisilbi. Mga mambabatas na di lumalabag, kundi nagpapatupad ng batas. Pangulong di nagtatago kung hindi namumuno. Gobyernong hindi kurap at mamayang hindi takot palagi. Lahat po yan pwede pag may disiplina. Aanhin natin ang tuwid na daan kung tinutuntun lamang ng iilan. Tigilan na ang kalokohan. Ang walang disiplina, disiplinahin. Disiplina Duterte para presidente. Ninyo kami. So, I will file. Okay. No long, Congress, no need to renew it. But to operate is something else. So I will point this out. Yung basura ninyo, then we'll see. Wait, sir, just to clarify, you're going to block the renewal of franchise of ABS? You have committed a crime. So you're gonna block it? Yes. Kung ganun ka na, you are engaged in swindling. Pudol yun, ilang kumpanya dito na nagbayad na hindi niya pinalawat. If you operate an ABS-CBN, tapos manluloko lang kayo ng tao, mag-swindling kayo, I have to stop you. Di ba? Eh kung manluloko ka, anong gawin ko? Kung kayo ng inquirer, maraming editorial, kung ano, mga morality, yung pala putang ina. Yung alam mo bakit? Yung Santos na yan is the mayor, the mayor was his father sa Davao. Pinagpasan siya ng Preto. So he was appointed doon sa... Kita mo kung gumastos yan kayong mga pamilya ninyo, kamag-anak ninyo, kala mo mas malaki pang sweldo sa presidente. Bakit hindi ninyo in-expose yan? So, ang media, tanongin ko muna, anong masasabi ninyo? Let's start with you. Anong masasabi mo ngayon? Sir, Pia, anong masasabi mo? Maingay ka man. Anong sinasabi? Sir, may mga politicians din na hindi binabayaran yung media for the... I'm not saying it. I'm not saying paying media. Ang sinasabi ko sa iyo, ito ngayon sa ABS, pati ito ngayon sa Inquirer, anong masasabi mo? Ako na ang nagtatanong sa inyo. Sige lang kayo tanong sa akin. Hindi ko pwede sagutin kasi I'm media also. Ano? I'm media. It's conflict of interest to answer that question. Pwede ko lang sabihin, wala kang opinion na si Pilipino. Yeah, but I cannot give... No, I'm asking you na si Pilipino. Citizen. But I'm a reporter now. Yes, I know, but you are a Filipino citizen. I decline to answer your question. Oh, then you are not a Filipino citizen. Or you don't know your responsibilities as a Filipino. Ano ho bang pinagmalaki nitong mga putok sa buong Dirawan? Balikan ho natin, ano? Mas maganda ho, kasi total, sila ho protektado, sinasamba ho ng Inquirer, ABS-CBN, GMA, pag yung mga dilaw. Pagdating kay Digong, binabanatan ho itong mga, itong administrasyon Digong, wala ho sila masabi ng tama. Kasi sa kanila, pag hindi ho sila nagsasalita at kumukontra sa administrasyon, hindi na ho sila kikita. Ganun. Anong klase negosyo? Hindi ba kayo nahihiya ABS at GMA? Ni-renew niya na you will continue your existence na paninira kay Duterte kasi 20 years yung inyong prangkisa ito na, inaprubahan na. Pasalamat kayo kay President Duterte, mga ingrato kayo eh. Tuloy-tuloy naman ang inyong mga kabuisitan, panlalait, pangiinsulto, paninira. And yet, itong taong paninira sa iyo, tinatawad na kayo, inaprubahan ang inyong mga prangkisa, mga putok sa buho kayo eh. Isa ka pa, Inquirer. Sa halip na turuan ng mga tao na magising, bantayan at be excited dito sa sinasabing infrastructure development project, these bunch of these bunch of sige, diba? These people, they don't want to succeed itong kasalukuyang administrasyon.
O nga naman, pag nag-succeed siya, mapapakita ni President Digong sampal sa mukha nila sa dinami-daming administrasyon at ilang presidente simula kay Curicong, pumunta roon kay Ramos, pumunta kay Estrada, pumunta kay Arroyo, at itong si Notpa, walang nagawa. Walang infrastructure. Ngayon, kaya ayaw ho nilang mag-succeed si President Duterte. Mga talangka ho kasi, siguro with the exception of President GMA. Si Ramos, yung matanda na yun, putok sa buho rin yan eh. May anak niya nga, pumupunta, nagmamakaawa, hindi niya kinikilala eh. Oh, pinakita sa amin yung mga ebidensya sa NSO, anak mo, tapos isang anak mo lang kinikilala mo. Eh, be man enough, kilalanin mo yan. Ngayon, yan, si Ramos, si Curicong, at saka yung nauna pa kay Marcos. Si Marcos kasi, ang daming nagawa nung panahon ng sinasabing infrastructure. You know, during the time of Marcos, maraming nagawa. Nung pumasok ko si Cory pala, bakit Curicong ko, sorry nakalimutan ko slip of the tongue. Sabagay, kung ano nasa utak ko, yun ang nag-register eh. So, itong si Ramos, itong si Estrada, kay Arroyo, at dumating si Notpa, alahong nagawa. Kaya para sa kanila, magiging malaking insulto kapag nag-succeed itong si President Duterte. Para mga talangkayan eh. Diba, yung ABS-CBN na yan, ito mga palangga, nilalaso nila yung isipan ng kabataan natin, di ba? Kaya po kayo mga magulang, ipatigil nyo ng panonood ng mga telenovela, ng mga lecheng kalaswaan dyan sa TV na yan dahil gusto ng mga oligarkiya maging bobo ang mga Pilipino. Okay? Gusto nila, ang utak ng Pilipino puro mga pakilig-kilig lang. Okay? Pa tweetams lang. Hindi nag-grow yung utak ng mga Pilipino. Kaya madali nilang lokohin. Kaya pala sila feed ng kalaswaan. Same with Inquirer and sa iba pang mga media. So ngayon, narinig na rin mismo na sa Pangulo natin na niloko siya ng ABS-CBN. Di po ba? Lahat narinig ninyo dyan. Na nagbayad siya para ibigay yung ad campaign niya last election. Pero hindi inere. Okay? Dahil ayaw sa kanya. Maliwanag na panggagancho yun. Maliwanag pa sa sikat ng araw na panloloko yun. Hindi magsasalita ang presidente, okay, ng kasinungalingan sa harap ng buong mundo kung hindi po totoo yun. Another thing, yung sa Inquirer nga daw po, imagine nyo po, mga ka-DDS, mga Pilipinong gising ngayon, na ang dapat pala sanang bayaran ng Inquirer o ng Dunkin Donuts, okay, na isa lang ang mayari, 1.8 billion pesos. Pero dahil sa kay Noy Abnoy, kay Kim Hinares na mukhang buang din, 8 million na lang ang binayaran. Ilang million? 1.8 billion is 1 billion and 800,000. So, di po ba? Ilang porsyento lang ang binayaran nila. So, yung dinugas nila sa gobyerno, yung 1.7 o 1.7 point, basta, yun, do your math. Yung perang yun, tignan nyo kung gaano kalaki. Kung napunta sana sa kaban ng bayan, di ba? Sana nagkaroon ng mga maraming scholarships, na maraming mga pa-ospital sa mga mahirap. Basta lahat-lahat po. Lahat-lahat na nasa gobyerno. Ganon kalaki. Pero dahil sa impluensya ng mga kultong dilaw, ni Noy Abnoy, at ng pamilya niya noon-noon pa, dahil sila po mga oligarkiya, kampi-kampi, pinoprotektahan nila ang kanilang mga negosyo. Ang nagsusakripisyo ngayon ay ang taong bayan. Kaya di po ba nandyan kayo ngayon sa Qatar? Kaya ako nandito sa Amerika. All over tayo. Kasi nakita natin before na walang pag-asa ang Pilipinas dahil sila-sila lang. Di po ba? Sila-sila lang. So ngayon dahil nagkaroon tayo ng presidente sa pamamagitan ni Pangulong Duterte na tinutukan niya itong mga malalaking problema, yung problema talaga. Hindi lang droga, kundi itong mga tarantadong protektor ng mga malalaking negosyo. Ngayon, gusto po nilang sirain yan. Tulong-tulong sila kasi nga naaapektuhan ang kanilang negosyo. Diba? Sabi ng Pangulo, si Lucio Tan gusto magbigay sa kanya ng pera during the campaign pero tinanggihan niya. Kasi alam niya na kapag tinanggap niya yon, may bawi yon, babawian siya. So let's say, 2 billion ang babayaran niya sa taxes, 10 million pesos na lang. So ganun po ang kalakaran sa oligarkiya. Kaya po kayo mga kababayan ko, okay? Kayong mga kababayan ko, lahat tayo ng mga Pilipino, hindi tayo dapat naniniwala na sa mga bias na media. Lahat tayo, sabihan natin mga anak natin sa Pilipinas, mga kamag-anak natin na itigil, i-boycott itong ABS-CBN, itong Inquirer. Sabay, wala na nagbabasa na yan sa mga dyaryo na yan. Kasi puro
panlalason sa isipan ng ating kabataan. Yung mga pesteng telenovela na yan, hindi nakakapag-isip ang bata ng maayos. Diba? Dahil sa kasusunod ng telenovela na ito, puro kalaswaan, kalandian, patwitan sa mga artista na akala mo kung sino. Yung pesteng Chris Aquino na yan, di ba? Reyna ng ABS-CBN. Kasi nga, kaalyado nila. Tapos ang gagawin pa ng Chris Aquino na yan, mag-a-announce, noon tumulong ako ng ganito, nagbigay ako ng bigas, nagbigay ako ng tubig, diba, pinopost sa Instagram. Pero ang titignan po ninyo, kung tumulong siya ng let's say 1 million o 2 million, titignan ninyo yung sa likod kung paano, years back, panahon ng demonyo niyang ina, kung ilang bilyon, trilyon ang ninakaw sa ating mga Pilipino, sa ating bayan. Napakasimple po. Talagang maraming salamat dahil may social media tayong ganito. Lahat na i-ere natin ng diretso sa ating bayan. Again, sabi ko nga, noon sila lang ang napapakinggan ng tao. Pero iba na nga ngayon. Kaya gisingin natin yung ating mga taong bayan, ang ating mga kapwa Pilipino, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga anak. Dahil itong oligarkiya dapat mawakasan. Dahil tignan nyo naman, kung talagang, lagi ko itong sinasabi, kung matino, okay, itong Cory na to na hindi naman nanalo yan punyeta, dahil nga sa mga oligarkiya, kaya naipwesto yan what do you call it, nagagalit na naman ako. So itong revolusyon na yan, yung EDSA revolution na yan, yun po ay kagagawa ng oligarkiya. Dahil katulad ng ginagawa nila kay Pangulong Duterte ngayon, yun ang ginawa nila kay Pangulong Marcos. Dahil di ba nakita naman natin mga infrastructure, kahit hindi yung mga hindi naka-Marcos dyan, wake up your mind. Make up your mind. I mean, wake up guys. Kasi kaya sila ganun, dahil naapektuhan ng mga negosyo na. Pero dahil nga noong panahon ni Marcos, walang social media. Natalo tayo. Pero dahil ngayon may social media, lahat ng paninira nila kay Pangulong Duterte, hindi na umuubra dahil gising tayo. Tignan mo ngayon, di ba? Confirm na si Peking Vice President at saka si Trillanes nasa Korea. So anong ginagawa nila doon? O di, yung Pangulo hardworking para maiuwi yung mga as much as he want, maiuwi niya yung mga nabiktima from Middle East, yung mga kawawa doon at mabigyan ng magandang yung relasyon ang Middle East at saka Pilipinas. Pero tingnan mo si Trillanes at saka si Lugaw Queen. Nandoon, di ba? Nahuli na naman ng taong bayan dahil sa social media, nagpicture-picture doon sa isang kababayan natin. Nahuli ng taong bayan. Ano ginagawa ng mga putang ng mga yon? Diba? Nagluluto na naman sila. For sure, hindi lugaw ang niluluto nila. Nagluluto na naman sila ng mga plano nila para sirain ang gobyerno natin, para sirain ang ating bayan. Hindi na po si Pangulong Duterte ang sinisira nila, kundi tayong mga Pilipino. Dahil gusto nga po nilang agawin. Dahil diba, affected ang kanilang negosyo, affected ang kanilang panloloko, affected ang droga, lahat ng mga illegal nila, illegal mining, mga smuggling, basta lahat na maisip ninyong illegal. Diba? Nakakonect yan sa Kultong Dilaw. As simple as that, mga palangga, mga maharlikans, mga kapwa ko Pilipino, gising tayo.